If ever kung meron kayong tanong sa akin na gusto nyong tanungin, ano yun? Kailan kayo unang nakapanood ng vlogs dito sa channel? Or kapag traveling with other people, ano yung qualities na gusto mong meron yung travel buddy mo? And on the other hand, ano yung biggest pet peeve mo kapag may kasama mo mag-travel? Nung first mo pang Hanoi, so baby ka pa doon. Ganun lang. Anong country yung parang nagpa-change ng perspective mo sa life? Interested ako malaman kung ano yung feedback ng tao for me. First impression niyo sa akin, hindi about vlogging. Yung parang kung ano impression yung parang magkita tayo una, yung parang mga ganyan. May time na parang natatouch lang ako. Pero hindi ako umiyak kanina. Wait ako. Hello guys! I'm back again with another vlog and now, hindi po ito part doon sa Taiwan travel series na napanood nyo sa previous vlogs na to. So this one, special episode siya. So sabi ko ganyan, samantalahin natin yung pagkakataon na minsan lang magkaroon ng chance na magkaroon tayo ng kasamang subscribers sa isang trip. So since 6 days and 5 nights kaming magkakasamang tatlo. So gusto ko lang silang interviewin. So parang it's giving podcast vibes. Yung parang mga ganun. Diba ganito usually yun? Pero since wala tayong mga ganong klaseng mga makinarya. O, ayan, parang vlog type lang siya. At the same time, parang podcast. So, meron akong sinabi sa kanila, though hindi ko wholeheartedly alam kung ano yung mga questions, ganyan. Pero sabi ko sa kanila, if ever kung meron kayong tanong sa akin na gusto nyong tanungin, ano yun? At least 5. Sabi ko gano'n. So, sabi ko kay Adi, maghanda siya ng 5 questions. Sabi ko din kay Val, maghanda siya ng 5 questions. Then, ako din, meron din ako mga questions na parang, hindi naman siya super hirap na questions, pero parang gusto kong tanungin sa ating subscribers. So, parang kumbaga, si Adi at si Val, siya yung on behalf of parang gano'n. So, kumbaga, parang kayo kasi yung mga nakakakita ng vlogs. And kayo nakakakita kung ano yung mga magaganda, kung ano yung mga parang super bilis, kayo nakakita kung ano yung mga parang gano'n, or kung ano pa man na hindi ko ma-explain. So, parang gano'n ang gusto kong ngayon, dito sa vlog na to, kasama sila. Hello po sa inyong lahat. Ayan, so, tatanungin ko sa inyo. Pero ngayon, ano muna, gusto ko munang pa-introduction, ganyan. So, sino mang una sa inyo? Rank 1. So, sige, rank 1. Si rank 1, si Adi. Si rank 2, si Val. So, tanong ko lang muna sa inyo, kailan kayo unang nakapanood ng vlogs dito sa channel? At saang travel series yun. For example, anong country or destination, ganyan. And bakit niyo pinanood yun? I mean, or ano ba siya? Nakita niyo ba sa other, algorithm niyo ba? Or something? Yan. Ako, sa akin, yung una kong vlog na napanood ni Ivan is yung first India vlog niya. So, ayun, algorithm lang talaga siya, lumabas siya. Tapos, hindi kasi ako panood ng mga travel content, ganyan. So, nung time na nakita ko yun, parang bihira kasi ako makakita ng mga taong nagpupunta ng India. So, tinry ko siyang panoorin. Tapos, ayun, parang na-enjoy ko yung vlog niya, tsaka parang parang educational siya for me. Kasi nga, bihira lang talaga yung makita yung POV ng India. Parang nakikita ko lang kasi parang... Ng Pinoy? Oo, gano'n. So, yun. Tapos, 2024 yata, hindi ko sure exact na year. Pero yun yung first vlog na napanood. Ikaw? Ako hindi ko rin alam yung sure, exact na year kung kailan ko pinanood. Pero Hanoi series yun. Yung first mo pang Hanoi series. So baby ka pa doon. Ganun lang. Pero siya Hanoi na parang nung simulang-simula, kasi madami na akong Hanoi, yung parang, ano yung hotel ko rin? Parang Hindi nagsisimula ko maalala yung hotel, pero alam ko yung una mong Hanoi series. Kasi sobrang gusto mo pang puntahan lahat. yung mga pinuntahan kay mga Ningpi, gano'n. Ganun. So super tagal. Kasi OG siya. siya. Kasi Thanks so much. ang tawag to, mapupunta kami ng Hanoi noon. So kailangan ko ng guide. So isa ka dun sa mga pinanood ko yung series para mag-guide yung Hanoi trip ko. And thank you for that. Thank you so much for watching. So since Hanoi ka, tapos ikaw India, mga era na yun parang nagsisimula pa lang. So parang iba yung version ngayon, iba yung version naman eh. So, hindi kayo nabilisan ganyan? Or hindi kayo nabilisan magsalita sa akin? Or parang sabi niya, bilis mo magsalita rin yung tao. Wala namang mga ganun pumasok. Ako din, personally hindi. Siguro, Totoo. hindi ko din siya napansin eh. Nung nakita ko nga lang na may mga pa-warn or pa-disclaimer. Nung time ko, wala pang disclaimer. Ay, talagang OG. Oo.
Hindi talaga siya. Tapos parang sinasabi mo pa lang na pasensya dun sa mga nag-aano kung mabilis kong magsalita. Oo, kasi syempre, Pero sabi ko, hindi ko naman nakikita yung mabilis magsalita. kasi super explain ako talaga. May Nung may nung time mga- siguro. oo. Nung mga nagsisimula ako, meron pa mga nagko-comment, ang bilis magsalita nito, parang ganyan. OA naman sabi nila. So sabi ko ganun, parang hindi na ako mag-re-reply lagi. Kasi super dami kong nire-reply. Sabi ko, maglalagay na ako ng disclaimer. Parang ang naalala ko, basta Hong Kong vlog ko siya simulang ipinasok yung disclaimer na yun. So parang effective naman yun, wala nang mga nagko-comment, diba? So effective yung part na yun. So ngayon, sige, let's proceed na sa question yun. Oo, para super quick lang to kasi special episode lang naman to bago tayo mag-fly going back to the Philippines. So share ko lang pala, ito po yung last day namin. So actually 5 o'clock na, then 10 o'clock yung flight papunta sa Manila na. Pabalik na sa Manila. So sabi ko sa kanila, okay, gawin natin to quickly para lang, malaman ko lang din kasi curious lang din talaga ako. So feeling ko, wag nang alternate o alternate na gagawin natin. Alternate na lang ako. Sige. So sa'yo na muna. Miss Abby Author. Oh my God. Okay lang, no? Kahit... Nakalista. Nakalista talaga. Ano kayo na? Okay, sige, okay. Ito, so far, sa lahat ng napuntahan mong places or countries, ano yung masasabi mong overrated pero gets mo naman kung bakit worth the hype? And anong place or country naman yung feeling mo deserves way more attention than it gets? So magkaibang tanong yan. Parang kabila. Parang feeling ko yung overrated na talagang parang gasgas na sa mga bibig ng travelers. Feeling ko Switzerland talaga. Kasi yung Switzerland, parang ano siya, parang pag tinanong mo yung isang traveler kung ano yung pinaka nagagandahan, pagka 10 sila tinanong mo, puro Switzerland, kaya pinapunta sila doon. Kasi number 1, ang ganda ng transportation system. Number 2, ang ganda ng landscape. Number 3, super safe. Doon sa Europe, sa Switzerland, lang ako nakaramdam ng super safe, ganyan. And number 4, aside from super ganda ng landscape, parang as a perspective ng isang Pinoy na nagta-travel, super iba yung architecture, iba yung makikita mong Yung scenery. oo, scenery talaga, lalo na yung Lauterbrunnen area, parang ganyan. So feeling ko Switzerland, yung sa overrated na parang feeling ko is worth the hype naman. Number 2 is underrated ba? Underrated na parang Deserves more hype naman. feeling ko Armenia. Armenia. Oo, Armenia yung feeling ko. Kasi nung una, sa totoo lang guys, nung una parang nag-research ako sa Armenia, nagganyan ako, sa Georgian Armenia yung sabay na tinignan ko. Pero at some point, medyo hindi naman in-underestimate. Pero yung parang sabi ko, okay, punta ako Armenia, ganyan. Pero hindi ako nag-expect na super gandang level. Pero sa lahat ng travel history, inuulit ko yung lagi sa vlogs, na Armenia, pasok siya sa parang top 5 ko, ganyan. So, nakapunta na tayo guys, in general, sa 41 countries. So, doon sa 41 countries na yun, pasok si Armenia sa top 5. So, ang ganda, parang kapag ka nasa Armenia, lalo na kapag ka winter season, it's giving Game of Thrones, yung parang may mga castle yung itsura, parang ganun. Tapos, parang ka nasa Netflix, na naka-color green. Parang ganun yung ano. Kaya sabi ko, kung malapit lang siya, babalikan ko siya talaga. Actually, nasama nga siya sa parang dream destination ko. Oo. Kasi ewan ko kung nabanggit ko yung sa video na sinend ko, pero isa yata yung sa mga nasabi ko. Na Armenia. Nagustuhan ko yun. Okay siya. Tapos, pagka pupunta ka Armenia, pwede punta ka madaling Georgia. Parang tutong na sila nila. Pagkatabi, pwede kang by land or by plane, ganyan. Yun lang talaga, ticket lang ang mahal. Kasi parang malayo siya sa atin. Kaya. Ganun. Hindi, ate ba? Miss Val. Nakalista din, nakikita ko naka-note sila. Kasi may mga naisip na kami laging tanong guys, tapos baka makalimutan. Okay. Okay, my question is, are you ready to test the number? I'm ready. Feeling ko na-share mo na to sa vlog mo before or post. Pero, baka hindi lang din alam ng ibang viewers. Saang country ka super na-culture shock? Like yung paniniwala or something na normal sa country na yun, pero nagulat ka. Una pumasok sa isip ko ngayon, Nepal. Nepal talaga. Because yun yung first time kong nakakita sa mata ko na kine-cremate publicly. Tapos, maaamoy mo siya na parang, diba, usually, feeling ko kasi hindi pa ako nakakasaksi ng cremation dito sa Philippines. Pero sa atin kasi parang nasa Pogon, pinapasok, di ba? Doon kasi public talaga siya. Tapos, yung usok maaamoy mo. So, pagka nasingkot mo siya,
magagana mo siya. Pero parang hindi ako natakot, pero kinilabutan ako dun sa lugar. Oo. And parang sabi ko gano'n, normal pala talaga sa kanila yun, doon sa lugar nila. Na kapag ka kunyari, namatay, ganyan, o binuwian ng buhay. Required talaga na parang doon talaga ipa. Yun yung nakaka-culture siya sa akin. para sa akin. Kaya ka ba ulit? Alternate. Okay. So, I know you're an advocate of solo travel. Or kapag traveling with other people, ano yung qualities na gusto mong meron yung travel buddy mo? And on the other hand, ano yung biggest pet peeve mo kapag may kasama ka mag-travel? Ikaw ay yung pet peeve may niya? mga gusto ka mga ganyan tanong Ang pet peeve niya ay ha. Adi and Val. Wait, hindi naman grabe kayo. Kami. So, qualities na muna bago ka. So, feeling ko, ang qualities na hinahanap ko. Kasi ako yung tipo ng traveler. Alam niyo ng mga friends ko dyan na content creator and non-content creator friends and even family. Doon kapag ka-family kasi ako yung parang nagka-guide. Ako yung ako yung parang nag-lead ng ano eh. Pero kapag kami kasama kasing friends, mapa-work trip or hindi, shared itinerary yun. So parang dapat hindi lang ako yung susunod, dapat kayo din, ganyan. So parang feeling ko sa qualities, again, ulitin ko, ako kasi flexible. So kunyari, depende kung budget traveler ka, mag-a-adjust ako. Kung mid ka, mag-a-adjust ako. Luxury, medyo hindi ko alam kung makakapag-adjust ako. O medyo nag-hold ako pagka luxury. Kasi parang feeling ko, yung style of traveling ko, even nung mga nagsisimula pa lang sa YouTube, medyo mid siya eh. Hindi super, hindi super budget na level na ganyan. So parang feeling ko, ang hinahanap kong qualities pagka mag-travel is number 1 is go with the flow. Go with the flow. Number 2 is yung tipong masaya. Oo. Noong una nga akala ko tahimik-tahimik ka. Tapos ngayon, ganyan. Mas magagal pa siya guys. Lalo na kapag ka-off cam. Mga ganyan. Tapos, cowboy? Tama ka cowboy. Parang ito, cowboy to. Oo, parang may friend din ako isa, si Maki. Cowboy din yun. Yung mga ganon, sila Jax and so on, ganyan. So, feeling ko, ang hinahanap ko is yung tipong hindi parang gets kayo kapag ako yan natatakot. Kaya ako kasi medyo duwarog ako, di ba? Kapag sa mga rides. So, yun yung parang reservation ko eh. Pero yung interest, kunyari, pagka, tara dito, punta tayo kunyari ng punta tayo ng Thailand, tapos kunyari, ayayin ko ng Chiang Mai. Yung tipong go agad sa Chiang Mai. Yung tipong hindi parang down for adventure. Parang ganun. Kasi may mga iba na parang ang gusto is kung ano yung luxury hotel. Okay, maliban dun sa luxury hotel, hindi sa ganung part. Yung parang kunyari, gusto is Nasusunod ng comfort. aside from comfort, yung parang kunyari mga normal places. Parang gusto ko yung parang niche destinations. Parang ganun ang gusto ko. Kung napapansin nyo po, nung nagsisimula, tinapos ko lang yung mga katabi ng Pilipinas, mga probinsya natin sa Pilipinas. Hindi pa nga tapos sa Pilipinas eh. Pero ngayon kasi parang I'm leaning towards na nung unang part ng 2026, Asia yon kasi mga secondary and tertiary cities naman. Pero ngayon kasi, alam niyo na kung ano mga susunod kong trip, pero syempre, kaya. So medyo gusto ko mga niche destinations na yun. So gusto ko mag-explore beyond the comfort, parang gano'n. So, gusto ko yung go sa mga ganun. Yun yung mga hinahanap kong ngayon, mga travel buddies talaga. Though kahit hindi naman go sila sa ganun, okay lang din naman sa akin, again, nag-a-adjust naman ako. And doon naman sa pet peeve, number 1 pet peeve ko, kaya ako nag-start mag-solo travel is nagbaback out. Nagbaback out talaga. Kasi nung nagsisimula akong mag-travel noon with friends, yung parang tipong ako kasi nag-aayos. Yung itinerary, hotel, flights, ako yan eh. Ako talaga yung nag-aayos ng gano'n. So parang pag kami nag-back out, parang nai-stress ako ng slide kasi inayos ko na siya eh. Inayos ko ng ganyan. Pero alam ko naman yung may mga valid reason. Iba-iba tayo. Alam ko din yung mga ibang reasons pa. Pero makikita mo, alam mo kasi kung nag-reason out at kung yung valid talaga yung reason. Lalo na kung kilala mo yung tao, di ba? Parang gano'n. So parang yun, nagbaback out talaga. Yun yung parang yun lang ba? Nagbaback out lang. Huwag ka magbaback out. Huwag ka magbaback out ha, ka. Joke lang. Na-pressure. Na-pressure pala. Sat! Okay. So, my next question is, you visited so many places. English. Itong tanong Tagalog mo. Anong country yung parang nagpa-change ng
perspective mo sa Actually, wait, wala akong maisip specifically tulad ng mga ibang tanong na parang may naisip ako agad. Pero kasi parang, mayroon ako na panood na isang reel na parang if you travel a lot, parang you will judge less, parang gano'n. So parang nung nag-travel ako, na parang nag-iba ng perspective. Kasi parang feeling ko kasi sa atin sa Pilipinas, mayroong mga things tayo na parang normal sa atin. I mean, hindi normal sa atin, pero normal sa iba. Pero meron ding mga normal sa kanila. Pero meron ding mga ano? normal sa atin. Normal sa atin, pero hindi normal sa iba. Ganyan. So, number one, parang simula na nagsisimula ako, number one na parang nag-ano ako, yung Vietnam. Yung Vietnam kasi parang sa atin, kunyari pag yung Jollibee ka, McDonald's, Makinasal, hindi sharing yung table eh. Di ba hindi sharing yung table sa atin? Pero doon, sharing. Tapos, sabihin ko na sa Australia naman, sa atin kasi, sa beach lang parang pagkalalabas ka, nakapaa, nakayapa, nakaganyan. So doon sa Australia, nakita ko, mayroon mga tayo nakapaa, oo, parang mga ganyan. Tapos, yung mga kunyari, sabihin ka sa India, talagang kumakain sila sa, nakakamay na sa sahig, mga ganyang level. So parang normal sa kanila, or ano. Tapos, sa South Korea, yung parang, kasi nung una, medyo tawag doon, kapag ka mag-sharing, yung parang hindi pa ako sanay, parang share, ganyan. Pero doon talaga sharing lahat, yung mga ganyan, mga ganung level, tapos yung samgyupsal, mga sharing yun, di ba? Pero nung una pa, yun, mga siguro mga 2015 na nag-start ako mag-travel, sabi ko, hindi pala yung mga ganito, yung mga ganung level. So, syempre hindi naman natin alam eh. Kasi parang kumbaga, hindi ko alam kung ano yung mga ano sa kanila, di ba? So, ang nag-change sa perspective ko is yung iba't ibang culture talaga. So, ako kasi yung tipo ng tao na lagi mo sinasabi sa vlog yan, na parang nag-a-adapt ako, ina-adapt ko kung ano yung culture doon, and also, ini-immerse ko yung self ko doon. Mas immersion talaga yung mga trip ko eh. So, yung country, wala akong masagot. Pero kasi every travel sa isang destination is a new learning for me. Parang yun yung parang masasagot ko lang. So again, walang country na specific, pero bawat country, mayroon naman natutunan na tayo. Haba na sagot? Uy, sali pa na yan. Next. Okay, next question. Ito gusto ko talaga itong malaman. Paano mo na-maintain yung energy mo to travel? Especially sunod-sunod yung trips tapos nag-vlog ka pa. May vitamins, habits, or routine ka bang ginagawa? Syempre na-witness ko ngayon personally yung mga nangyayari sa'yo at mga sunod-sunod mong flights. So gusto ko siyang malaman. Sige. Sa ano muna tayo? Sa vitamins muna siguro. Kasi yun yung pinakamadaling sagutin sa mga tanong mo. So sa vitamins, dalawa kasi yung tinitake ko. Kung vitamins lang. Number 1 is B-Will-C. B-Will-C. Number 2 is Berocca. Baka naman. So, basta yun ang vitamins na tinitake ko. Yung Berocca, pagka napupuyat ako, pag umiinom ako ng Berocca, parang kinabukasan hindi ganong maano yung utak ko. Parang hindi ako masyadong ganyang level. Yung B-Will-C naman kasi, natutunan ko siya because of my skin. Kasi naghahanap ako ng parang vitamins na parang okay din sa balat. Noong una nga, pinaniniwala ako yung glutathione, yung collagen, ganyan. Pero simula na nag-B-Will-C ako, nagle-lessen naman yung pimples ko. At the same time, yung vitamin C plus zinc. Na parang bang commercial ko. Pero ganun yun yung inaano ko. Sa routine naman, is medyo nasira siya lately. Yung routine ko talaga. Pero, since sunod-sunod yung travel, nakita nyo naman yung calendar. Pinakita ko na guys sa kanila yung calendar natin. So, alam na nila. Before dito, no? So, before dito. Pinakita ko yung Siargao. So, ginagawa ko is, parang sa routine, kung yung parang health side is, number 1, naglalakad ako kapag nilalakad ko na siya. Parang yung kasi exercise na lang na pwede kong magawa so far. Kasi pagka sunod-sunod yung trip mo, kunyari, pahinga mo lang is 1 day or 2 days, tapos, magmamalakas ang exercise ko ba? Parang makakapagod naman talaga, nakikita nyo naman. Tapos, next is, yung binamagit kay Timan, narinig niya yung Timan? Yung 2 meals a day, sinasabi. Lalo nung nag-Europe ka. Lalo nung nag-Europe, super Timan yun. Kasi aside from mahal, is parang, yun din yung way to diet. Parang ganyang level. So, yung mga ganon, hindi ko siya nagagawa.
Kami ko kaya may kasama. Pag kami kasama, syempre, alam mo naman ko yan, titiman ako, gutom na yung kasama ko. Syempre, para namang ano naman sa akin yung mga ganung level. So, again, sabi ko, ano muna, flexible ako sa ganyan. Pero kapag solo travel ako, yun ang routine ko. Para mabalance siya. Pero, kung sa routine lang ang pag-uusapan, mga bandang November onwards, pinaplan ko siyang pag-uwi na mas leaning into healthier lifestyle talaga. So wala akong mga binubuk pa ng mga flights, wala akong mga binubuk na mga something, kasi parang gusto ko magkaroon ng pagitan para kung magka-active tayo sa something, ganyan. So abangan nyo na lang yan sa off-duty, mga ganon. Pero so far kasi puno talaga yung calendar hanggang October. Kasama ka pa nga sa isa't isa. Abang ka nila. Bawal lang blackout. Bawal blackout. Open. Joke lang. So, yun. Okay. Pero, sorry, ko. Pero meron din ang mga downside. Like for example, ngayon, hindi lang nila nahalata. Pero tignan nyo naman sa mga iniinom namin, makikita nyo dito. Ang iniinom ng isa is Pepsi tubig, kape tubig, ako Pocari Sweat. Alam nyo na siguro kung bakit. Kasi simula nang food poisoning incident ako doon sa Vietnam, sa Sapa. Excuse me. Medyo feeling ko naging sensitive na yung katawan ko sa pagkain. Kaya yun yung mga may time na hindi ako nagiging energized. Tulad kanina, na-witness nyo na parang super lambot na lambot ako kaninang maga. Pero life goes on and on and on, di ba? Vlog ba na? Kasi guys, Energetic. yung chan ko sumakit, 3 letters, hindi ko nababagitin, L, yun na yun. Yun yung nangyari. So sabi ko, buti na lang i-Imodium, ganyan. Nagbigay siya ng kit, pero Imodium doon, thank you so much. Tinakbuhan ko siya sa WhatsApp. Oo, grabe talagang level. Talagang parang naglalambot na naman tayo, guys. Ganyang level. So, yun yung mga parang daw. Usually naman, ang parang opposite ng pagiging healthy sa akin is LBM lang talaga. Yung parang nagiging sakit ko minsan. Parang yun lang talaga siya. Because of I always try different kind of food abroad. Yun siya. Pero binabalance ko din na gusto ko. Siyempre, sabihin natin na parang kung ano yung nakasanayan natin, kung may McDo doon, try ako once. Mga ganyan lang namang level. Pero kapag hinahanap ko na yung parang normal na lasa sa atin, kasi hindi naman pwedeng lagi kunyaring paranta, hindi naman pwedeng lagi kang kachapuri, hindi naman pwedeng yung mga ganong klaseng food. So, ganun siya. Next question. Okay, next question. Kami ni Grab yan. Sorry. Ano? Kung hindi ka travel content creator ngayon, ano kaya si Ivan G? Ay, girl age. Gusto malaman yung ganyan tayo. Pero, okay. Kasi, kung hindi niyo po alam, ako po ay isang graduate ng Bachelor of Science in Information Technology. Kami saan ko? Perfect. Rank 1 talaga. So, ano siya, parang nung hindi pa ako pumapasok sa content creation world. Like, hindi pa ako TikToker, TikTok ko nagsimula. Saka YouTube. Parang gusto kong magtrabaho IT field sa Singapore. Parang gusto ko sa abroad talaga. Parang yun talaga gusto ko. Kasi mas malaki sweldo sa abroad. Kung sweldo lang pag-uusapan, alam niyo yan guys, malaki sweldo doon. Pero may mga work from home na malaki na ngayon ha. Nung mga era kasi nung papagraduate pa lang ako, hindi pa kasi ganyan kalala eh. Silang dalawa work from home, tingnan yung yaman nila. mga ganyan sila. So, kung hindi ako vlogger, feeling ko, nasa isang company, IT firm, ganyan, abroad. Oo. So, ang ina-eye ko before, kundi Amerika, Canada, Singapore, Australia, parang ganyan yung mga, yun. Thank you, Lord. Sunod-sunod na blessings. Deserve. Iyak. Okay, next. Now that you've reached 100k subscribers and nagawa mo na rin yung isa sa biggest goals mo na mag-travel with subscribers, what's next? Ano pa yung goals or milestone na gusto mong ma-achieve, especially involving your community? Pinahirapan talaga. Talaga siya doon. Re-involving community. Oo, syempre. Wait lang. Okay, yung muna siguro, yung involving community muna na part. Tapos yung next, yung hindi naman sa hindi involving community, pero yung Anong next? ano pang next? Sige. So kung involving community, kasi hindi ko siya binabanggit lagi, tulad nito, na may travel with subscribers. Yun talaga.
ang goal ko talaga is to travel with subscribers na ako yung sagot muna. Kasi parang give back yun. Parang gano'n siya. Kasi before, nung student council ako before. So parang meron akong laging pa-program doon na parang ginagawa namin na parang SSG gives back. Kasi parang student council gives back yun. Gusto ko lagi may give back na ganyan. So parang ito, check na to, yung give back. Pero pwedeng magkaroon ng round 2 or wave 2. Abangan nyo guys sa mga susunod na milestone natin. Kaya panoorin nyo lahat ng vlogs. So ganun siya. Tapos, feeling ko, dami kasi nagre-request talaga ng meet and greet. Pero, ayaw ko kasi term ng meet and greet kasi parang artista yung term. Parang feeling ko, Fan meet. feeling ko, Get together. Get together. Feeling ko get together. Kaya lang kasi, as a person na hindi madala sa Metro Manila, na ang Metro Manila ang sentro ng lahat na nasa Pilipinas. Hindi ko alam kung saan yung mga hindi ko alam kung saan yung maganda bang cafe na mayroong isang function room na parang ganito lang at least. Yung parang ganyan. Dito na kaya tayo sa Taipei. Pero yun yung parang gusto ko next. Kasi aside from gusto kong makausap lang. Parang kwentuhan natin. Gusto kong makabanding, gusto kong maka-interact. Gusto kong itanong lahat din sa kanila yung mga tinatanong ko sa inyo. Kasi I always, interested ako malaman kung ano yung feedback ng tao for me. From me to me. Ano yung apat? Mga ganong So yun. Kung aside from fun, group tour talaga. Meron akong group tour na nag-partner ako kay Tampo Travels. Ayan. Ever, kung gusto niyo po sumali sa Yunnan, ayan, sumali kayo. And aside from doon sa China na yun, gusto ko pa ng ibang mga group tour. Oo, madami kong gustong tour. Kasi meron namang taong hindi mahilig sa China. Kung gusto ng Vietnam, Thailand, ganyan. So meron akong mga i-organize nila ganun. Feeling ko that's the thing na pwede kong magawa as a travel content creator. Kasi travel din. Parang same-same siya. Pwede din domestic. Ina-eye ko din yung domestic travel. Para mas madami and also mas hindi ganun kamahal. Oo. Though may mahal, pero hindi tayo sa mahal na destinations. Mga ganyang level. And yun yung involving community part. Yung kung ano yung what's next naman. Kasi itong 2026, ang nito, Asia nga yung first half. Nakita niyo puro Asia yung pupuntahan natin. Yung next na, alam niyo na kung ano yung mga susunod. So, 2027, outside Asia pa din, pero Philippines yung kalahati. Parang gusto ko, mag-focus ako sa Philippines because of, nakikita ko yung parang gusto kong mag-promote ng Philippines. Gusto ko i-promote yung Philippines na hindi yung mainstream destinations. Kasi usually, yung pagkapupunta, kunyari ako kasi pag gusto kong mag-relax lang, punta akong Boracay, punta akong Cebu, favorite province or city ko yun. Pero hindi yun ang pupuntahan ko. Parang kunyari, ina-eye ko yung Balaba, ina-eye ko yung CDO, Bukidnon, Leyte, Sorsogon, Ilocos. Though nakapag-Ilocos na ako, mga city car ganyan. Ay, Ilocos yung sinasabi na nakapag-galan na ako. Pero kasi hindi ako nakagawa ng comprehensive travel guide. So, ang goal ko is to create comprehensive travel guide sa Pilipinas. Next year. Pero hindi lang Pilipinas. Kasi, lagi kong chine-check yung kunyari, January, February, March, winter season yan. So, sasamantalihin ko yung panahon na yun. Sa winter part ako, yung mga kabansa na may winter. So, gagawin ko siya siguro mga summer part, yung Pilipinas. Yan. Okay, exciting. Manonood ba kayo pa din? Kasi baka sa next wave ko. Okay. Wala namang problema doon kasi ang rule naman lagi kung sino yung top Oo, yun naman doon. Okay. Next! Ano yung isang bagay na natutunan mo sa family mo na until now? Family? Yeah. Dala-dala mo pa rin yung paniniwala. Or yung lesson. Sa travel? Yeah. Or sa adult life. Parang feeling ko, ano ba? hindi feeling ko kasi kung ano naman ako ngayon in public, parang feeling ko natutunan ko siya nung bata pa lang. Parang yung mga maging magalang, alita, para mga ganyan yung mga things and also yung pagtitipid. Though, hindi matipid kasi yung super, yung vlogs. Hindi siya mga ganyan. Tapos yung pag-iingat,
mga ganon. And also, yung pag-visit sa mga church. Nakikita nyo naman, kapag ka nagpupunta sa ibang bansa, parang feeling ko kasi, yun yung pangbawi ko din ng some point. Kasi may mga time na kunyari, hindi talaga makakapunta ng Sunday Mass. Yun ang parang downside sa sunod-sunod na to. Because of, kapag Sunday, minsan flight yun, flight day, mga ganyan. So, I make time, nakikita nyo naman din yun. Pagka kunyari, merong simbahan sa isang city doon, sa lugar doon, yun, binivisit siya. Yun yung sa side doon. Yung sa pagiging maingat, kasi parang medyo overthinker ako pagka ingat-ingat levels. Kaya nakikita nyo, hindi ako lumalabas kapag gabi. Kasi feeling ko, nung bata din kasi ako, pagkagabi, parang feeling ko, parang sa labas, hindi na safe sa labas. Parang ganun yung parang feeling ko. So, sabi ko ganyan, kapag gabi, di ba nakikita nyo, wala kayo nakikita usually vlogs na gabi. Pagka tungtong ng 8 p.m, tapos na yan, naka-fill na lahat ng vlog. So, hindi ako lumalabas unless may kasama friends. Kayo, nakita nyo, kasama ko kayo ng mga bandang 11 o'clock. Pero may friends kasi kasama. Pero pag solo, hindi ko siya ginagawa. Nag-iingat ako mabuti. Tapos, sa pagtitipid, kung hindi mo kailangan, huwag mong bilhin. Kaya may time na napapaisip ako, kapag ka, kunyari, tulad nung yung mga unique, kahit kailangan ko siya, pag-iisipan ko pa rin siya, parang multiple layers of decision making bago ako mag-decide ng verdict talaga. Hindi pala gastos ang nakita nyo naman yan din. So, parang feeling ko, kunyari, gusto ko yung isang bag sa topology. Gusto ko talaga siya, pero pag-iisipan ko, or I think, hindi pa siguro siya naka-budget for me ngayon, pero siguro soon, bibiling ko din siya. Parang mga ganun. So, sa pag-hold back, feeling ko yun. Yun, yung mga ganun aspect. Okay. Last question. Last na Sa akin. Okay. What's the biggest difference between Ivan noong first upload mo ng travel content versus Ivan now na may 100 subscribers ka na? Hindi lang as content creator, pero as a person din. Feeling ko, mas naging confident ako. Kung napapansin niyo din sa vlog. Kasi may mga vlogs ako nung simula na parang nahihiya ako. Aside from nahihiya ako magsalita sa mga, kunyari, sa boarding gate. Yung sa naiya, hindi ako nagsasalita doon dati kasi nahihiya ako. Pero na-overcome ko siya. Kasi medyo ginagawa ko lagi nasanay ganyan. Tapos parang feeling ko is mas nilagyan ko ng personality na yung vlogs na yun kumpara mo. Ewan ko kung napapansin nyo. May mga comments kasi before. Kasi I always read comments. Ewan ko kung napapansin nyo din naman. Na lagi ako nagbabasa ng comment sections, ganyan. May comment back din na tumatak talaga sa akin. Na parang ang comment niya is, Ivan, lagi ka na nagbibigay ng parang educational things, parang facts, parang information. Pero hindi namin kilala yung parang ikaw. Parang yun yung thought ng mismong comment. So parang naisip ko yun. Kasi nga, may EduTalk na parang vertical na tinatawag sa TikTok. So puro information yun eh. Puro information. Nagsimula ako na nagbigay ng information sa websites, sa technology, sa gadgets, sa kung ano yung tech news. So, in my head, kung ano yung ginagawa ko sa TikTok, ganun yung gagawin ko sa YouTube. So, puro information siya, but travel ang ginagawa ko. So, nung parang sabi ko, parang puro information, hindi ko na kung ano yung hilig ko ba talaga. Kasi nakafocus ako sa facts about Taipei 101. Parang mga ganun yung mga iniisip ko. So ngayon, nakikita niyo, may mga time na nag-joke ako din. Kasi ganun talaga ako off-cam, nasaksihan niyo na. Totoo, guys. Mas, kapag... Sobrang fan ni Ivan. Kapag ka off-cam, meron kasi mga joke ako din naman na parang, kunyari naman, masasabi naman siya na may with camera, parang siseryosohin naman ng iba, parang ganun. So parang, medyo, buti nga, magkakagets tayo ng humor eh. Oo. Walang napipikon. Oo, like kunyari, tawag doon, yung nakaganyan lang ako, sabi nila, ay natulog. Yung, kumbaga, Alam ko kung may makakagets na iba. Pero yung mga references na mga sinasabi nila, gets ko. So yun, ay nakatulog, showtime. Oo, may mga ganyan. Ay nakatulog, may mga ganyan. So nagigets ko yung mga ibig nyo sabihin. Kaya, yun. So feel ko nakita nyo naman kung ano yung ako off-cam din. So, parang pinakasig naman sa vlog. Sige naman din sa vlog. Medyo lang, parang nag-hold back. Nililimit. Kasi syempre, sensitive pa rin tayo kung baka iba yung isipin ng ibang
Oo. Hindi then, magets mga kasi. ganun. Oo. Hindi magets. So ganun, so, kumbaga safe din kasi lagi ko din iniisip. Madami naman binabata. So, may mga ganun din ang inaano ko. Yung parang wholesome, I keep it wholesome, Yeah. safe for all, parang yun yung lagi kong ginugol. So, question? Last one na ni Val. Ayan, since tapos ka na, ako na magtatanong next. Okay, eto na muna. For my last question. Anong realizations mo this trip na ang kasama mo is mga subscribers? Natutuwa ako actually. Natutuwa ako, ang realizations ko, parang feeling ko ay kasi natutuwa ako sa mga sa mga small details na alam niyo about me. Bigyan ko mahimik. Kasi kasi parang feeling ko kasi, realizations na part, merong mga hindi alam yung mga friends ko, mapa-old and new, pero alam niyo. Kasi kumbaga, yung life ko kasi ngayon, parang nagre-revolve siya sa kung ano yung ginagawa ko sa vlogs. Pero kasi sa vlogs, karamihan din naman doon pinakikita ko. So parang kunyari, meron akong ayaw na sasabi ko sa vlogs, alam niyo. Meron akong ganyan, alam niyo. So parang, bawat sinasabi ko Kaya yan. yung reaction mo, parang tuwa ka. Ay, Kasi tuwag-tuwa ako kasi, ay alam niyo yun, yung sinasabi ko yan. Ano ba yung mga ganong instances sa Telegram Priorities? Madami. Madami yung kunyari, parang mga pistachio nga lang. Oo, yung mga pistachio. Yung polo na brand. yung polo na brand, di ba? Yung mga Ay, ganyan. sa tabo. Yung Yung acne, yung tipong alam niyo ano yung mga topics ko, parang ganun. So yun yung parang natuwa ako. And also is yung mga new found friends, parang ganyan level. Parang inantok ka lang. Seryoso. Kasi parang alam ko na how yung mga friends na nakakasama ng family, kung paano sila. Pero iba kasi yung pagka-subscribers. Kasi ako kasi tipong pro-subscriber ako at some point. Yung parang lagi ko iniisip talaga. Mas gusto ko kasi iniisip. And also, thankful ako kasi hindi ko din ang makakamit yung mga nangyayari ngayon without you guys. Yes. Let's be real. Yun naman talaga yun. So parang kapag kunyari, happy kayo, happy ako dito sa trip na to. Kaya nga guys, super tanong-tanong ako sa kanila talaga. Sinasabi ko sa kanila ganyan, may gusto pa ba kayo? May ganyan pa ba kayo? Kasi minsan lang din naman mangyari yun. And parang natutuwa ako kasi in my head, ito yung dalawang tao na super nag-watch ng vlogs. Parang ganyan. Kasi ang hirap gawin ng vlogs. Hindi ko sinasabi na tinututot or what, pero mahirap talaga siyang gawin, lalo na kapag daily. And aside from that, kailangan pa mag-research, mga ganyan something, research before going there, research during, magbubook ka ahead of time, gaganon. And also, yung schedule ko man, sunod-sunod siya. So, kailangan fast pacing na ganyan. So, yun. Tapos yung mga ganitong klaseng trip for me, parang breather siya. So, hindi ako natetense, hindi ako napapagod. Pero after nito, one day, uwi ako. Babalik ako ulit dito. Babalik ako ulit sa Taiwan for a work trip. Pero this one, hindi ko siya kinoconsider na parang work trip or something. Mas into personal to sa amin. At hindi ako na-pressure kasi comfort country ko siya. So, comfort person. comfort person din naman kayo. Oo, gano'n. Pero kumbaga, parang natutuwa ako i-tour din kayo. Mga ganun. Though hindi ko alam yung San Lake kasi first time ko doon. So sabi ko parang, sabay-sabay kaming bago dito sa San Lake, mga ganyan. So yun. Ang realization ko is, ang saya pala mag-travel with subscribers. Kaya sabi ko ganyan. May mga sinasabi ko sa vlog doon sa Taiwan. Sabi ko, Taiwan, kasi special episode ko. Sabi ko, plan ko siyang ulitin. Pero gusto ko ibang klaseng take, ibang klaseng approach. Hindi ko alam kung more than 2. Hindi ko alam kung ano depende sa budget, mga ganyan level, mga ganyan. Hindi naman, pero kasi yung mga ganyan, dapat pag-ipunan yan kasi giving back to your community. That's the least ba natin masasabi? Hindi siya, parang kumbaga, iba kasing klaseng experience yung makasama ko kayo sa travel. Malala ko, ito pa rin gusto ng mga subscribers natin. Parang mga ganun. Natutuwa ako. Kaya gusto ko siyang ulitin kasi ang nakaka-happy, walang halong joke. Oo. Easy. So,
Ako naman nagtatanong. Ang mga tanong ko parang mga sporty lang to kasi super quickie lang naman yung mga tanong. So, ano yung Baka next naman step mahirap nyo? eh. Hindi, mga normal lang, Tagalog lang. So, Tagalog lang. So, bago kayo mag-try dito, ano na-expect nyo, first impression nyo sa akin na hindi about vlogging, yung parang kung ano impression nyo para magkita tayo ng una, yung parang mga ganyan. Kasi guys, nahihiyain sila, nag-usap pa sila, nag-jollibee sila, sabi ko yan, in my head, hindi ko nahihiya silang dalawa. Parang mga ganyan yung iniisip ko. So, yung mga ganong thing, mga ganong thought, paano yung thought process nyo? Ako, sige ko. Hindi, ako feeling ko, may feeling ako na magkaka-vibe tayo. Medyo. Feeling ko lang kasi halos same ng age. Tapos, habang nanonood ka naman ng vlog, parang nakikita mo rin yung humor ni Ivan. So, parang feeling ko medyo okay. Tapos yung mga food na gusto niya, gusto ko din. Kaya, diba? Matcha. Mga ganon. Kaya sabi ko, feeling ko. Pero, syempre, iba pa rin yung nakakaya pa rin si Ivan eh. May naiiyak kami sa kanya. Syempre, lang kami, viewer. Tapos biglang kasama niya kami for 6 days. Diba? 6 days and 5 nights, no? Yeah. So, doon kami naiiyak. Ako din yung first, syempre, medyo kinakabahan ako. Nag-worry ako kasi ngayon, sa energy, kung kaya ko bang napatan yung energy. Okay. Kasi nga, di ba, medyo mababa na yung energy ko. Okay. Pero buta yun nga, parang, nag-effort siya para maging comfortable tayo, ganyan. Okay. So yun, kaya parang mabilis lang din na nakabahan. Sobra. Oh. For 1 day. Parang 1 day lang, no? 1 day lang. Tayo lang Guys, tayo. kung mapapansin nyo, di ba, noong una guys, nung first few parts ng episode 1, medyo mahihayin sila sa pags doon sa lounge. Oh, Tapos yung bandang dulo, madaldal na rin sila talaga, mga ganyang level. Sa train, grabe. Tawanan ko. Yung akala ko magka-part dito, mga ganyang level. Lumagpas na kami ng station. Ito. Tanong ko to. Anong highlight ng trip natin ngayon yung nagustuhan nyo? Give at least 2. Hindi lang 1. Ako first day talaga. Promise. Bakit first day? Sobrang tumatak talaga siya sa akin. Kasi, wala tayong ginawa, kundi parang tumawa. Ang sakit talaga, di ba? Kahit pagod, walang tulog. Di ba sumakit? Ang sakit na ng ulo. Ang sakit talaga sa ulo nun. Pero, in-happy way. Ayun, sobrang siyang na-enjoy. Sobrang tawa lang ng tawa. Kaya nga pagdating ko sa order, nakatulog na ako. Na dapat lalabas ko, dapat Sobrang day 1. Ikaw. Huwag mo sabihin day 1 din. Pwede ba? Hindi pwede. Siguro na lang. Sa gulay. Sasagot. Sa gulay. Sige. Kasi syempre ang ganda ng place. Oo. Sobra. Parang na-solo namin yung... Nasolo, no? Parang nasolo. Meron na tayo kasamang Pinoy, pero hindi siya super daming tao eh. Parang solo-solo. Hindi pa nga tayo nag-ropeway. Kasi na yun, ipakabot na yun. Super. Tapos, ang saya pa. Saya mo. Sa'yo na, for the vibes. Kasi lang ang vibe ng time na yun. Oo. Ikaw din, Relax lang. Ako, sige. Sorry pala. Ito kasi tanong sa akin. Oo. Sorry na. Mahaba sagot na. Miss Universe. Hindi, kasi na-appreciate ko na pareho kayong gusto nyong chill lang din. Relax lang din yung flow niya. Parang appreciate lang yung nature, yung mga surroundings. Inhale, exhale. Yeah, exhale. Namotik pa tayo hindi makapagkasakay sa train. May iwan tayo. Inhale, exhale. Oo. Super chill sa kapo. Oo. Mga ganon. Ako naman, feeling ko, di ba nag-free day tayo? Ewan ko na-enjoy ko siya kahit nakakapagod. Ano ba yung ginawa natin, no? Gabi. Yung 5 p.m. ka na kayo. Yung? 5 p.m. ka na. Oo, hindi naman. Actually, highlight ko lang. Pero yun kasi hindi ko makalimutan. Yun ang pinakapagod akong araw. Kasi yung talon ako ng talon. Yung talon ako ng talon. Yung sinasabi ko, parang bagong gawa lang tong smoking room na to. Meron kasing smoking room doon, guys. Na pinagtatalo na namin. Sabi ko, bagong gawa yan. Parang wala yan ng first day. Parang sinasabi kong gano'n. Di ba yung mga gano'n? Yung talon ako ng talon. Tapos may bigla makikita ng viewers. Oo, nakakatawa. Ano siya, ang candid sa mga nangyari doon. Pero kung hindi yung ganong part, feeling ko, kulay din. Kulay din.
Kasi yung Salmon Lake, maganda siya, pero kasi parang na-drain tayo sa ulan. Ang ulan-ulan kasi, no? Super yung ulan talaga. Pero ang saya din. Actually, masaya lahat. For me, masaya Yeah. lahat. Yan, oo. Sabi mo kasi ano lang eh. Highlight ko lahat. Basta highlight lahat in general. Ganyan. So, next naman. Sige, hindi na about sa trip. Mga gusto ko kasi to guys malaman. So, tinatanong ko na sa kanila. Kasi, ano siya, tawag doon parang hindi ko naman ito natatanong regularly. So, ano yung mga parang hindi naman pwedeng negative things, ayoko lang mag-isip ng negative things. Ano yung mga sa vlogs, yung parang napapansin nyo nung una na parang na-improve na along the way? Meron ba? Actually, yung nabanggit ko na kanina. Ano yun? Yung parang nung unang Ay, personal. mga unang ano mo nga yung vlog. More on info talaga. Pero nanonood na ako ng video. Yun pa rin. Oo, nung info pa din. Tsaka, kaya siguro siya nasabihang fast talker. Kasi excited siyang mag-share ng knowledge. Which is nai-enjoy ko. Kaya pinapanood ko siya simula nun. Tapos, ngayon kasi yun nga, mas may personality na, mas nagjo-joke na. Oo. Tapos nasi-share niya na yung mga favorite niya. Oo. No, kasi hindi masyado. Hindi Oo, talagang Hindi talaga. more on Masyado video talaga. saka ano siya, kunyari, paano magpunta lang sa ganito, paano mag-withdraw, paano Ganon. mag-ganon. Puro ganun lang eh. Kaya So, siguro na ano mga tao na, ang bilis naman ng transition kasi parang gusto mo talagang lang yung information I get it, lang. I get it. Pero ngayon kasi parang yung relaxed part doon kasi parang nakikwento na. Parang feeling ko. Ikaw. Wala, same lang din kasi. Same din. Ganda sa akin. Wala? Bakit yan ah? Still kasi sa dati, Oo. no? Ganun. So ngayon, fun na. Yun lang, yun na iba yung vibe. Ano yung gusto niyo ibigay sa akin tip or advice na pwede kong i-apply? Hirap ng tanong, no? Sa mga future vlogs. Hala, Sige, yun muna. Yun muna. Parang nabanggit mo na rin naman na plan mo siya. Pero yun, gusto ko sana mag-discover pa more ng mga different na places na hindi masyadong parang napupuntahan ng ibang mga or sa Philippines na focus. Pero goal mo naman na siya, so yun lang. Ikaw din. Actually. So next question, ano namang mga countries or destinations ang parang gusto nyong makita pa sa channel? Curious ako kasi parang usually kasi ang sinasagot sa akin USA, Canada, mga ganyan, very mainland China. So gusto ko malaman kung ano yung inyo naman. Parang binanggit mo din yung mga gusto ko sabihin. USA or yung mga, syempre yung mga dream mo na places sa South America, ganyan. Ganon yung place. Basta America. So America in general. America siya. Yung America. Ikaw. Hindi, ikaw kasi, feeling ko kilala ka talaga na yung pupuntahan mo yung mga hindi masyadong pinupuntahan talaga. Tapos ang dream ko kasi talagang puntahan is Machu Picchu. Yeah. So, parang na rin yun, dahil sobrang mahal to. Through you na lang. Di na lang kami makakalimutan. Yung pagastusin ko. Ang mahal doon, actually, nag-check lang ako mga gano'n. Ikaw na lang papagastos. So, more on America side kayo. Pero aside from sa South or North America, like Africa, something mga... Yes! Africa! So, gusto niyo Oo. Yan, isa rin yun sa dream ko. Yung nagsasafari. At saka mga in Egypt yun. Oo, Egypt. Super gusto kong punta ng Egypt. Kaya lang kasi, may mga nag-tip sa akin na napakadami daw scam. Super lala daw. So, kailangan siya paghandaan kasi as a solo traveler, kapag yung kasi yun kapag ka solo traveler ka, may additional multiple layers of pagiging alert dapat Oo, sa paligid din, mga ganyan. So, yun yung medyo struggle ko din minsan. So, yun yung mga gusto ko. Yes. So, next is, ano yung parang to close this vlog, ano yung mga natin? Ano yung mga parang... Ano yan? Ano magandang tanong? Ano lang matanong eh? Wow, kung kami mag-isip na tanong sa akin. Wala na pala matanong. Wait lang. So, ano tawag doon? Bye. Learnings natin dito sa trip natin na lang. Wait, ang tanong. Parang general ng learnings, no? Oo, hirap. So, ano? Hindi ko alam. Ano maganda? Sige, kayo na lang magtanong. Oo.
Naiyak ka ba? Umiiyak ka ba sa Naiyak ka ba sa mo? Nag-iwalay tayo. Grabe! Parang tinuro niyo na yun kanina. Kasi guys, sabi ko sa kanila, nasesepangs ako. Kapag kami mga, nasesepangs talaga ako. Pero parang I think, kapag kababalik ako ng Taiwan ulit, maaalala ko din yun. Huwag ka pumunta sa may Red House. Hindi ako pupunta sa Red House, hindi ako pupunta sa Shimendi, hindi ako pupunta sa, ano ba ba, Wulay. Kasi naaalala ko yun eh, kapag kakasilik na travel ako, pag may nakasama na ako sa isang lugar na yun, dito kami nagpunta, dito kami kumain, dito nadapa ikaw, yan, gano'n. Dito kami muntik Dito, na umiyak. dito kami muntik umiyak, mga ganyan. Dito kami tumambay sa paya na to. Yes, ngayon, may mga ganun akong thought na yun lang. Pero kung umiiyak, may time na parang natatouch lang ako. Pero hindi ako umiyak kanina. Ano gusto niyo umiyak ako dyan sa Tomorrow Hotel? Hindi naman. Oo. Kayo? Ano ba? Ano kayo? Pagod na talaga. Papa-end na talaga Kayo, tayo. umiyak din ba? Umiyak din ba Oo, kami? umiyak din ba kayo? I think we need to end this vlog na kasi malapit na din yung flight natin. So, yun guys, maraming salamat po sa pag-watch. Thank you so much. Thank you so much for joining us. Quick lang tong Q&A vlog na to. Gusto ko lang talaga malaman. And again, thank you so much, Adi. And thank you so much, Thank you so Val, much, for Ivan. having thank you so much for joining. sa Thank trip you na so to. much. Ayan. Thank you so much. Oh, ano message nyo sa Madlang People Dapper Cats? Thank you sa pag-welcome. Nakita po namin yung mga comments nyo. First episode, thank you. Thank you. Sana po na-enjoy niyo yung Yeah. Oo. presence namin sa vlog ni Ivan. And abangan Comment po naman. sila kasi kasama kayo sa get together ah. Yes. Oo, ayan. So maraming salamat guys. If ever hindi pa kayo nakapollow and subscribe, feel free to do so. And again, Ivan de Guzman po. Yun lang. Thanks! Hindi sabi yun. Tara na. Wait, hindi pa ako